pa man nagla-landfall, ramdam na ang hagupit ng Bagyong Tino sa Visayas at Mindanao. Mabilis na binaha ang ilang kalsada at may mga nagtumbahan ng puno. Ang ilan stranded na sa mga pantalan. Live mula sa Surigao City, ania sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kumusta ang sitwasyon dyan? Julius, Cheryl, patuloy pa rin nararamdaman ang napakalakas na ulan at napakalakas na hangin dito nga sa Surigao City dahil sa epekto ni Bagyong Tino. Habang sa Agusan del Norte naman, mabilis na umapaw ang tubig sa National Highway, partikular sa Barangay Tagmamarkay sa bayan ng Tubay. Nagmistulang ilog ang National Highway ng Tubay, Agusan del Norte. Halos kalahati ng kotseng yan, lubog na. Ang mismong uploader ng video, tinulungan ng itawid ang isang ginang dahil sa rumaragas ang baha. Nabalahaw naman sa gitna ng bahang kalsada ang multicab na ito. Pinagtulungan niyang itulak. May ilang stranded na at mas piniling wag nang sumuong sa baha. Pero mailan pa ring naglakas loob tulad na lang ng isang bus na papuntang Surigao del Norte. Binaybay na ng bus ang bahang kalsada matapos ma-stranded ng 4 na oras. Agad namang nagpadala ng truck ang militar para tumulong maitawid ang ilan sa kanila. Sa Surigao City sa Surigao del Norte, umaga pa lang ramdam na ang paparating na Bagyong Tino. Malakas na kasi ang hangin at panaka-naka na ang malakas na ulan. Nandito tayo ngayon sa isa sa coastal residential area dito nga sa Surigao City. Kung mapapansin natin dito sa mga kabahayan ay wala ng mga residente dito dahil umalis na sa takot sa banta ng bagyo. Aabot sa mahigit 50 pamilya mula sa 4 na barangay ng lungsod ang maagang nag-evacuate. Na-trauma na raw kasi ang ilan sa kanila sa Bagyong Odette. Nakakatakot na kasi ang lakas na ng hangin. Meron din akong mga bata. Pero si Nanay Miriam Tinambakan mas piniling manatili sa kanilang bahay. Mas takot daw siyang mahawaan ng sakit ang kanyang mga apo. Mag-ampo na lang ta sa Ginoo. Magdasal na lang ako sa Panginoon na hindi sana lalakas ang hangin at hindi sana aapaw ang dagat. Sa Lipata Port, isang araw nang stranded ang mga pasahero ng bus at mga truck na patawid ng Visayas. Kansilado din kasi ang biyahe doon simula pa kahapon. Dapat kagabi pa nandun na kami sana sa pupunta namin, sa mga bahay namin. Saan? Ako, MacArthur ako MacArthur Leyte. Dito sa bus kami nagstay. Natulog? Yes, natulog. Perwisyo talaga to sa mga tracking. Stranded di naman kami arawan. Per biyahe kami. Ayun po, per biyahe. Pala pag na-stranded, lugi na sa biyahe. Julius, Cheryl, sa lakas nga ng hangin ay bumagsak itong puno dito sa aking likuran, dito sa parking lot ng Capitol Ground. 2 sasakyan ang nabagsakan nito. Ayon nga sa Surigao del Norte Provincial Risk Reduction and Management Office, may mga nai-report na silang 30 sugatan dahil sa bagyo. Pero bine-verify pa nila ito. Samantala, abot sa higit 800 na individual ang nag-evacuate na sa iba't ibang evacuation center dito sa probinsya ng Surigao del Norte. Wala pa namang naitalang landslide. Yan muna ang latest mula dito sa Surigao City. Balik sa inyo. Mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat, Bril Montalvo. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.